Good evening, brothers and sisters. Hello po, Doc. Magandang gabi Uh, po. Hello po, Bro Romel. Good evening. Good evening po. Good Sige. evening po sa lahat. Good evening. Okay, bro. Opening prayer tayo. Sige po, Doc. Kay mga kapatid, let us pray in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Saint Michael, the Archangel, defend us in battle. Be our defense against the wickedness and snare of the devil. May God rebuke him, we humbly pray. And do thou, O Prince of the heavenly host, by the power of God, cast into hell Satan and all the evil spirit who prowl about the world, seeking the ruin of the souls. Come, Holy Spirit, fill the heart of your faithful, and kindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit, and they shall be created, and you shall renew the face of the earth. O God, who by the light of the Holy Spirit did instruct the hearts of the faithful, grant that by the same Holy Spirit we may be truly wise and ever enjoy His consolation. Through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Good evening, brothers and sisters. Thank you, Brother Romel, sa opening Welcome prayer. po daw. Hello, Brother Ronnie. Good evening. Sis Usami, Sis Lovely, Sis Yuyen. Good evening. And Brother Romel. So, tayong lima ngayon nandito sa Zoom, no? At good evening sa mga nanonood ngayon sa Facebook at later naman sa upload sa YouTube. Okay. Ngayong gabi, ang ating tatalakayin ay galing sa libro na The Imitation of Christ. So, sa isang chapter na Nature and Grace. Okay? So, itong dalawang ito, nature at saka grace, naghihilaan ito sa loob ng ating kaluluwa, no? Naghihilaan ito. So, araw-araw kailangan nating usisain ang ating sarili. Kung baka hindi natin namamalayan, nahihila na tayo patungo sa nature. Okay. So, ano ba itong tinatawag na nature? So, ang nature na sinasabi dito, ito yung fallen human nature. Dahil sa original sin. Kung maalala nyo, yung human nature natin ay tinatawag na fallen or na distort dahil ng epekto ng original sin. Wala na tayong tinatawag na complete control of our will. No? Isa sa mga preternatural gift ni God dati kay Adan at sa kay Eva is absence of suffering, infused knowledge, and complete control of the will. Pero ngayon, dahil nawala itong mga preternatural gift na ito dahil sa original sin, hindi na nabalik. Ang nabalik sa atin yung sanctifying grace na lang, yung supernatural grace. Pero yung preternatural grace, hindi na naibalik. No? Wala namang obligasyon ng Panginoon na ibalik to. No? Kasi it's a gift. So, kabilang sa mga epekto nito ay ang ating passion, no? Human nature, ang tendency niya patungo sa selfishness, no? Parang kung hahayaan natin ang ating sarili, yung default nature natin ay selfish. Okay? So, yun ang bantayan natin. Kasi yun ang tendency ng ating self, no? Ng ating flesh, human nature. Hindi ibig sabihin na automatic evil ang ating human nature. No. Ito lang, nagkaganito dahil sa epekto ng original sin natin na fallen nature. Kung sa ano pa, tawag sa theology concupiscence.
Ang concupiscence ay madali tayong ma-attract sa mga kamunduhan, mga tulak ng laman, yung mga ganun. Okay? Pero, binigyan din tayo ni Lord ng grace. No? Yung namatay si Jesus sa krus, tinubos niya tayo bilang mga kanyang mga anak, adopted child, no? Bininyagan tayo. Nilagyan niya tayo ng grace. So, itong grace, sa loob, ito yung lumalaban sa ating fallen human nature. So, nag-check and balance itong dalawa. So, sino ang mananalo? Ang mananalo kung sino ang kung sa ano pa may dalawang aso, kung sinong pinapakain mong aso, yun ang mananalo. No? Sinong ginugutom mo, yun ang matatalo. Okay. So, we have to pay careful attention. Okay? Ito yung babantayan natin. Kasi, yung movement ng yung nature, i-shortcut na lang natin, instead of fallen human nature, ay ang gagamitin nating term dito ay nature. Okay? So, yung movement ng nature or flesh, subtle. Napaka-banayad na hindi mo ma-detect minsan. Hindi mo mapapansin. Ang makakapansin lang nito, yung mga tao na enlightened inward. Merong inclination sa spiritual growth. No? Yung mga spiritual. Pero yung mga makamundo, hindi to mamamalayan. Kaya yung mga makamundong tao, nagtataka sila kung ano yung kasalanan nila. Para sa kanila, wala naman silang ginagawang kasalanan. Nag-i-enjoy lang sila sa mundo. Nag-i-enjoy lang sila sa buhay nila. Yun lang. Wala silang ginagawang kasalanan. So, nakakita na ba kayo ng tao na gano'n? Nagtataka sila kung anong kasalanan nila. Feeling na wala naman silang kasalanan. Huh? Now, lahat ng tao gusto ay kabutihan. Kahit sino pa yan. Kahit sino pang kriminal, walang taong gusto ng masama. Lahat ng tao gusto ng mabuti, matiwasay, lahat-lahat. Gusto niya maganda, gusto niya nag-i-enjoy, lahat. Okay? Sino ba naman ang gusto ng pighati? Sino ba naman ang gusto ng kahirapan? Sino ba naman ang gusto ng pangit? Sino ba naman ang gusto ng So, lahat gusto ay maganda, lahat ng gusto ay kabutihan. Okay? Dahil dito, okay, pakinggan nyo na mabuti marami ang nadideceive. Marami ang nalilinlang. No? Kasi maraming magaganda sa tingin, pero pala hindi. Okay? Lahat tayo gusto. So, pinipili natin lahat natin ang gusto natin na mabuti, magaling, Kaya lang, naluloko tayo minsan. Kasi may mga good in appearance. Ang sabi ni Saint Thomas Aquinas, every human act is directed toward some perceived good. Lahat ng ginagawa natin, lahat ng pinipili natin, ay lahat dahil sa tingin natin, pinili natin ang mabuti. Okay? Wala naman daw talagang pumipili ng kasamaan dahil para lang sa kasamaan. Okay? So, kaya may mga masasamang desisyon na napipili, mga masasama, mga kasalanan na nagagawa, karamihan sa mga kasalanan na nagagawa dahil sa pag-aakala
na ang kanilang pinili ay para sa kabutihan. Okay? Kuha niyo. Ito tawag sa Latin, subspecie boni. No? Under the aspect or appearance of some good. No? Napipili ang kasalanan, ang kasamaan napipili dahil sa pag-aakala na ang pinili nila ay mabuti. Okay? Explain natin. Sample. Ang magnanakaw. Nagnakaw siya, hindi lang for the sake of magnakaw siya. No? Kasi gusto niya ng financial security. So, para sa kanya, ang kabutihan ay yung financial security at mapakain niya at makapag-enjoy siya. So, yun ang makapag-aral siya o mapakain niya sa pamilya niya o mabili niya yung gusto niya. So, yun ang good para sa kanya. Okay? Yung iba naman, para mahango sa kahirapan. Yung iba naman, ito yung paraan para maabot niya ang kanyang pangarap sa buhay. Okay. So, kita mo, yung magnanakaw, yung mga kurap o ano, meron silang parating rason na mabuti sa likod. Okay? Ang sinungaling, ba't siya nagsinungaling? Kasi ang rason niya, kailangan kong mag-white lie dahil to avoid punishment. No? Kailangan kong para makailag ako sa parusa. Or para makatanggap ako ng pera. Okay? So, gusto niyang protektahan na kanyang dangal, reputasyon, pangalan. So, magsisinungaling siya. No? At sa tingin niya, minsan, mas magandang magsinungaling kumpara sa magsabi ng katotohanan para maiwas sa gulo. No? Yun ang para sa kanya. Okay? So lahat, yun ang example na sinasabi natin na ang tao ay pumipili ng kasalanan o mali dahil may gusto silang maabot na kabutihan. Okay? That is why, napaka-importante na ang moral formation, no? Napaka-importante na meron tayong moral formation. Kasi kung wala tayong moral formation, hindi tayo marunong pumili ng totoong kabutihan. No? Dapat marunong tayong makita kung ano ang totoong kabutihan ikumpara sa mabuting tignan. Okay? Kasi akala natin mabuting tignan. Meron tayo, kagaya ni Robin Hood, magnanakaw daw siya para ibigay sa mahirap. Mabuting tignan, pero masama. Okay? So, para hindi tayo malilinlang, para hindi tayo maloko, no? Dapat meron tayong moral formation. Okay? Kasi maraming tinatawag na apparent good. Ang ibig sabihin ng apparent good, magandang, mabuti, tignan sa harap, pero sa likod nun ay masama. Okay. So, napakatuso ng nature, ng fallen nature, no? Tuso clever or devious, no? Kaya maraming naaakit nito. Okay? Akala nila, kabutihan na kanilang ginagawa, yung ginagawa nila ay mabuti, pero hindi nila nauusisa ang sarili, ginagawa nila itong mga mabuting bagay na ito, pero ang kanilang pakay ay parang sariling interes. Pansariling interes. Kung ano man yan, maraming pansariling interes. Para yung makabenepisyo ang sarili. Okay? So, yun ang tendency ng ating fallen nature. Yun parati ang gusto doon parati ang hatak ng nature. Nagdi-disguise, nagkukunwari ng gumagawa ng mabuti, no? Ngunit selfish reason. Okay? Example, ang nag-donate
ng isang mayaman ng maraming pera, no? Sa charity, ang gusto, kahit ayaw man niyang aminin, pero ang kagustuhan niya ay makagain ng praise. Siya ay bigyan ng ng paghanga ng mga tao o paghanga ng mga opisyal o ano ba, no? Tapos ang iba nagbo-volunteer, no? Not for God but to be admired. Okay? Yung iba businessman, no? Tutulong kasi may nakikita siyang may pwedeng bumalik na favor para sa kanya, para magkaroon ng utang na loob. Okay? So, dito makikita yung panlabas na kabutihan. It may look good, pero merong hidden motive at self-interest. Okay? Pero yung hatak ng grace, nature versus grace. Okay? Yung hatak ng grace na bigay ng Diyos sa atin ay naglalakad sa daan ng simplicity. So, sa previous lectures natin, kung matandaan nyo, yung simplicity is doing everything na ikinasisiya ng Panginoon. Gusto nating masiyahan ang Panginoon, yung kanyang kagustuhan at kalooban. So, ang grace walks simple at lumalayo sa kahit anong kasamaan at hindi lang sa obvious na kasamaan, kundi sa mga sitwasyon na pwedeng magbukas ng pagkakataon na magkasala, near occasion of sin. Iniiwasan ang lahat ng mga bagay na pwedeng magkapatungo sa magkagawa ng kasalanan o ang iba pangit tignan. Example, ang grace makes a person sincere. Yung simplicity, in other words, sincere. Isang anak na babae, example, inaalagaan niya kanyang sick mother, no? Ilang taon, inaalagaan niya without expecting anything in return. Hindi, para ako yung mamanahan niya. Hindi. Kasi mahal niya, no? At nakikita niya na ang pagsaserve niya sa kanyang ina ay parang nagsaserve na rin siya sa Panginoon. So, ang motive niya ay simple and pure. Kung meron mang pabuya na matatanggap, bonus na yon, pero yun ang unang. Kung wala siyang matanggap, okay pa rin. So, yun ang tinatawag na grace walks in simplicity. Simple, parang bata. Di ba? Ang bata, walang mga hidden agenda. Lalo na yung mga paslit, 3 years old, 2 years old. No? Habang lumalaki, mas nagiging tumutubo ang sungay, di ba? Kaya ginagamit ni Lord sa kanyang talata sa Bible, be like childlike, no? Mga simple-minded. Turns away from all appearance of evil. Okay? Hindi lang iniiwasan ang kasalanan, kundi lahat ng sitwasyon na ito'y magiging sanhi ng skandal or maging kasalanan. Example, isang lalaki na nagtatrabaho, married, no, may asawa, umiiwas na magkakain kasama ang babae na silang dalawa lang, no, na female co-worker to protect his marriage. Kasi doon magsisimula parati. According to statistics, karamihan ng affair nagsisimula sa co-workers, kasama sa trabaho. Okay? Lalo na sa mga babae, yung mga kasama nila sa trabaho, doon sila nagkaka-affair.
Kasi ang design talaga ni God na ang babae ay housemaker, no? Mag-alaga sa mga bata. Kaya maraming mga ano ngayon dahil sa mga babae nagtatrabaho, no? Pero ang original design ni Lord, hindi naman ibig sabihin na masama ang magtrabaho ng mga babae, pero ang wisdom ni God, no? Na ang mga babae ay ang mag-aalaga sa bahay at saka sa mga anak, no? Siguro mas maiiwasan ang maraming mga broken families, no? So, at hindi lang iniiwasan na baka magkaroon ng relasyon kung sila'y magkakain, magsasama, kasi magsisimula sa friendship, tapos mag-open up ng problems, tapos magka-developan. So, hindi maiwasan. At saka yung to avoid wrong impression from others. Okay? So, another example, isang business owner na ayaw niyang mag-cheat. Ayaw niyang manggulang sa tax o sa mga bayarin. Gusto niya honest parati. So, grace offers no deceit. Thus, all purely for God. So, ito yung hatak ng grace na lahat gagawin for God. No? Ang deceit ay hindi mapagkunwari. No? Ang deceit ay pagkukunwari at may pangloloko. Truthful and transparent. Yan ang ibig sabihin ng offers no deceit. Truthful and transparent. Example, isang student, hindi siya nakagawa ng assignment, no? Instead na magpalusot pa, sabihin niya na, sorry, no? I forgot to make the assignment. And at yung salesperson, sales lady, sales boy, sabihin niya talaga kung totoo kung ano ang produkto. Hindi yung magsasabi ng kung ano-ano para maibenta lang. No? Kung ano ang limitasyon ng produkto. Thus all purely for God. So lahat gagawin for God. Kasi ito ang kanyang first and last end. So, lahat gagawin natin for the glory of God. Example, isang doktor, no? Pareho ang kanyang pagtingin at pagtrato, ang paggamot sa mahirap at saka mayaman. Kasi lahat silang parehos na in the image of God. At kung, example, isang catechist, no? Gagawa siya ng lecture, gagawa siya ng topic, gagawin niya ng mabuti para hindi bibilib yung iba. Pero, para marami ang matutunan, no? At makikilala ang Panginoon. So, tinuturuan tayo nito ngayon nga to examine our motives. No? Always check our motives. Kasi ang external act, pareho. Tingnan sa labas, tingnan sa tao, pareho. No? But sa Panginoon, nakikita niya kung anong totoo. Ang tinitingnan ng Panginoon ang intensyon. Bakit mo ginagawa? Okay? Examples, sa pagbibigay. Ang isa nagbibigay kasi may makukuha siyang benefit. Okay? Pwede ang benefit na makukuha niya ay ng praises. No? Dali lang ha. I-mute ko lang. Okay. So, ang paghanga ng iba, yun, or makakaroon sila ng pabor, ganun.
yung ang magandang motive parate is to give out of love for God. So, struggle yan, no? Kahit sino, kahit ako, no? Until now, pag nagbigay, no? Mayroon tayong desire na sana may makaalam, no? Pero lately, sa awa ng Diyos, natututo na tayong hindi ipaalam at magsabihing anonymous. Dati ang hirap-hirap kasi malaki binigay mo, gusto mo kahit medyo malaman man lang kung saan galing. Pero natutunan natin na mas malaki pala ang pabuya pag walang nakakaalam talaga. Kasi huwag kang mag-alala mga kapatid na yung legacy mo. Huwag kang mag-alala sa legacy mo na walang nakakaalam. Kasi hindi natin mapapantayan at hindi natin matalo ang Panginoon sa pag-give honor to us. Alam niyang magbigay ng parangal, no? Alam niyang magbigay ng karangalan sa kanyang mga santo. Kahit, shall we say, may ibang mga santo na hindi kilala si Santa Filomena. Hindi kilala. Walang nakakilala kay Santa Filomena. Ngunit pagdating ng siguro, if I'm not mistaken, na discovery ang kanyang katawan, 1,000 years, 1,000 years ang lumipas, na discovery ang kanyang katawan, at doon pa siya naparangan na santo, si Santa Filomena. At marami pang iba. At pag ang Diyos ang nagparangal sa iyo, so siksik, liglig, umaapaw. Hindi kumpara sa yung pagnanais na maparangalan ka, no? Hindi niya pababayaan ang kanyang mga tapat na kaibigan na hindi maparangalan. Kung hindi man sa panahon, sa buhay na ito, gagawin niyang paraan ang kanyang mga santo na mga tapat sa kanya ay paparangalan ka. Pero ipagpalagay na natin mga kapatid na hindi ka na parangalan. Yung pabuya pa lang sa langit ay sobra-sobra na. Di ba? Makakalimutan mo lang, hindi mo na kailangan, pag andun ka na sa langit, nako, hindi mo na maiisip yung parangal-parangal na yan. Okay? So, ang tendency ng nature ay ayaw ma-under. Ayaw sumurrender sa authority. Gusto niya ang kanya masusunod. Ayaw niyang matalo. Ayaw magpatalo. Ayaw mamatay sa kanyang sarili. Yun ang nature. Okay? So, the tendency to pride. Okay? Example, pag ikaw ay pinagsabihan sa iyong kamalian, okay, sa bahay o iyong teacher, ang immediate reaction natin ay to defend ourselves, no? To defend. Ay, hindi totoo yan, no? Kahit sa tingin mo ay medyo tama naman yung sinabi, pero magde-defend ka talaga. Yun ang nature. Yun ang first reaction ng nature. So, yung bantayan natin yan. Hatak ng nature yan. No? So, for example, pag ininsulto ka, parang may narinig ka na parang hindi maganda, no? Parang dududa ka na parang patungo sa pag-iinsulto, re-rest ba ka agad? Parang hindi ka magpapalamang, no? So, ang nature, resist to being humbled. At ayaw maging subject to anyone. Kasi yan ang fallen nature. Ayaw ng fallen nature, obedience and accountability. Okay? It will not subdue itself. Ayaw niyang i-kontrolin ang kanyang mga passion. Ayaw pa-control ng nature ang kanyang kung anong gusto niya. Gusto niya kumain, kain.
Kung gusto niyang manood, manood. Kung anong gusto ng laman niya, ayaw niyang papigil. Yun ang nature. So kung ano ang trip niya ngayon, yun, susundin niya kaagad. No? Nature prefers comfort, pleasure, recognition, makikilala, parangal, independent, no? So, ayaw niya ng self-denial, yung tatanggihan niya yung mga hilig ng kanyang laman. At ayaw niya ng sacrifice. Okay? So, tanongin natin sarili natin, kailan ba tayo last nag-fasting? Or, kailan ba ang last niyong hindi kumakain ng karne sa Biyernes? No? Kahit yun na lang. Pero, Saturday, kailan ba ang last yun na nag-fasting in honor of Mama Mary in Saturday? No? So, ang hirap, di ba? Isa sa pinakamahirap yung deny yourself, no? Lalo na pag may pera kang pambili ng pagkain, okay? So, it resists, no? Ayaw maging under na may boss. Ayaw na gusto niya siya parating leader. Ayaw niya sumunod. Gusto niya, iniisip niya, sino ka ba para susundin ko, no? Yung grace naman, iba. Salungat. Ang grace, gusto ng tanggihan ang sarili. Mortification. Mortify meaning to die. No? To die on one's self. To die on your flesh. Papatayin mo ang iyong laman. Okay? So, voluntary denying selfish desires. Okay? For the love of God. So that ang love mo kay God tutubo, would grow. Okay? Example, mas pipiliin mong hindi sumagot na hindi sumagot na pagalit, no? Sa isang comment na harsh laban sa iyo, or giving up favorite food on Friday, isang small act of discipline, or waking up early instead of gusto mong matulog ng mahaba, waking up early to pray or go to mass, no? So ang grace, parati iniisip ano ang nakakabigay kasiyahan sa Panginoon, no? So yung nature, ano yung magbibigay ng kasiyahan sa laman ko. Okay? So ang grace, ang ginagamit dito na adjective is noun is she, no? She. So that is pertains to grace. Nagre-resist sa sensuality, no? Hindi hinahayaan ng grace, no, na mangibabaw ang feelings, ang kung anong gusto ng laman, no? So, na-experience siguro yan, di ba? May time na kung gusto yung kumain, pinapayagan nyo lang ang sarili nyo. Hindi na tayo marunong madisiplina. Gusto kumain, kain. Kahit nabusog na, kain pa rin, di ba? Example, yung race, you resist temptation to view immoral material online. No? For example, kumain ka na ng isang dessert, stop mo na yung sarili mo. Marunong ka mag-stop. Kumpara sa hayaan mo lang hanggang kailan ka mabubusog at mapupuno yung ano mo. Tapos, remaining faithful to your spouse, even may mga maraming nagpapa-charming sa'yo. Okay? So, hindi ito pagre-reject sa pleasure. Hindi natin nire-reject kami. Pero nilalagay lang natin sa tamang proper place ang lahat. No? So, ang grace,
is always willing to be under authority. No? Okay sa kanya to follow orders, legitimate authority, no? Hindi matatouch yung pride niya. Ay, may leader, susundin ko. Mas mataas pa yung antas ko sa buhay sa kanya. Susundin ko siya. Grace always willing to obey authority. So, example, a religious obeys his superior. A child lovingly obeys parents. Ang sinusunod tayo sa batas, no? Accepts God's commandment kahit ito ay mahirap, no? Accept God's commandment kahit ito ay mahirap. Isa sa pinakamahirap example ay iniwanan ka ng iyong asawa. Kasal kayo sa simbahan. Buhay pa siya. Sumama sa ibang lalaki. Alam mo, ang kautusan ng Diyos, hindi ka pwedeng pumasok sa isang relasyon na buhay pa. Kasi tanging kamatayan lang ang makakapaghiwalay sa inyo. Buhay pa siya. Wala kang kasalanan. Iniwan ka niya. Hindi ka pa annulled sa simbahan. So, pinipigilan mo ang sarili mo na pumasok sa isang relasyon dahil alam mo ang batas ng Panginoon tungkol sa marriage, no? So mahirap. So ang iba kasi pag mahirap hindi na susundin susundin lang ang kautusan ng Diyos kung hindi mahirap. Pero pag mahirap na, excuse na, no? Mali, no? So grace longs to be conquered. Papayag siyang matalo. Hindi ibig sabihin na magpapaabuso ka o para kang masokista. It means payag ka na tatalunin ng Panginoon ang iyong pride kung saan man yan. No? Ang pinaka matindi nating kalaban sa ating sarili ay ang ating pride. Yan talaga ang pinaka matindi. The greatest enemy. Okay? So, ang grace, pumapayag na pasukin ng Panginoon kung saan man yan, yung pride mo sa loob-loob mo, no? Kung saan man yang ayaw i-give up, no? So, sa pamamagitan yan, masakit yan. Bibigyan ka ng Panginoon ng mga sitwasyon na ikaw ay mapapahiya. Bibigyan ka ng sitwasyon ng Diyos na ikaw ay matanggal yung pride mo, no? So, example, during argument, nagdiskusyon kayo, nakita mo na medyo mali ka, mag-apologize ka. Tanong, kailan ba ang last mo na nakapagsabi na, ay sorry, mali ako? Minsan, kahit mali pa tayo, i-defend talaga natin, di ba? Ito yung isa sa pinakamahirap gawin, yung tanggapin na mali tayo. No? Kung ano-ano na ng mga argumento ang gagawin natin, exhibition, kahit alam natin mali tayo. Di ba? So, and then also, minsan kahit alam nating tama tayo, kung hindi naman importante tungkol sa kaligtasan, minsan, pipiliin nating hindi manalo sa argumento. Yung hayaan na lang natin. Kasi pag gusto talaga nating manalo, hindi talaga titigil. Kasi ayaw mag-back down ng isa, ayaw mo rin mag-back down. So, hindi talaga matatapos ang argumento. So, you choose peace. Kahit sa tingin mo, napahiya ka, tanggapin mo para for peace. No? Grace is willing to let pride loose so that love can win. Charity means love, no? So, minsan kasi ayaw mo talagang ipakita na naisahan ka o natalo ka sa argumento. Minsan ang pagtatahimik mo at sa tingin ng iba, natalo ka, ang grace papayag ng ganon. Okay?
And also, grace hindi nag-i-insist to exercise every personal right. Okay? Hindi ko mo nasa tama ka, yung i-demand mo talaga yung tama. Nasa tama ako, dapat ganito, nasa tama ako. So, ang maalala ko ganyan, example sa pagdadrive, no? Baka may maisip pa kayong example. Sumalubong, yung nakikita ko minsan sa Facebook, sumalubong yung isa. Wrong lane yung isa. Mali yung isa. Ikaw yung nasa tama. Pero, hindi ibig sabihin na sa tama ka, hindi ka na lang talaga iiwas para makalusot siya. Oo, nakakainis. Kaya dahil nag-overtake siya sa hindi niya dapat mag-overtake, wrong lane siya, nakikita naman hanggang magkakamatayan na lang, no? So, hindi ibig sabihin na tama ka, ay hindi ka na lang mag-give way, no? Not insisting on exercising every personal right for the sake of peace. That is grace. Okay? Kasi iniisip mo, tuturo ako ng leksyon. Tuturuan ko ng leksyon. Oo, kung sa bahay mo, sa anak mo, no? Pero hindi sa lahat ng bagay, dahil ikaw ay nasa tama, ay hindi ka magbibigay, no? So, example, you have the right na meron kang right na dapat bayaran ka agad-agad. Pero dahil sa love, pumayag ka na bigyan siya ng palugit. Bigyan siya ng more time to pay. Okay? At papayag ka na hindi ikaw yung last word sa argument. Okay? So, dahil sa love, dahil sa grace, pumapayag ka to limit yourself for the good of others. And also, ang grace, ang hatak ng grace ay gustong madisiplina. Okay? So, gusto ng grace and grasya ay makakadevelop ng mga habit para tumubo ang kabanalan. Example, nagme-maintain ka ng daily prayer, disiplina yan. Dinidisiplina mo ang sarili na maintain mo ang daily prayer routine. May routine ka. So, that is a good habit for growth. At regular ang pagsisimba mo, regular ang pagko-confess mo, at marunong kang tumanggap ng constructive criticism. Okay? Nagfa-follow ka ng rule of life. Okay? So, itong disiplina ito ay hindi pabigat. Ang disiplina ito, nakikita mo as daan patungo sa hindi sa pagkagapos, kundi sa kalayaan. Kasi akala natin pag disiplina tayo, no, gising tayo ng ganito, gagawin natin to regularly, akala natin natatali tayo at para tayong nagagapos. Pero according sa isang great marathoner, Kipchoge, no? One of the greatest marathoner, sabi niya, ang taong pinakadisiplinado sa training, yun ang pinaka-free. So kahit nga hindi ito theologian, athlete, pareho ang sinasabi sa spiritual life. The more disciplined you are, the more free you are. Yung mga taong walang disiplina, hindi nila kayang kontrolin ang kanilang sarili, yun ang mga nakagapos sa laman. Kita mo yung mga taong disiplinado, ang daming nagagawa. Yung mga taong hindi disiplinado, alas 9 na alas 10 pa lang halos wala pang nagagawa. Pero yung mga disiplinado, nakapag-jogging na, nakapagsimba na, nakapagluto na, ang daming nagawa. Nakapagawa na ng mga project, may nakagawa na ng hobby.
Ang daming nagagawa sa buhay pero yung mga hindi disiplinado, konting-konti. So kasi nakatali sila sa kanilang laman. Di ba? So, ang grace, ayaw ng grace to rule anyone. No? Grace seeks service rather than power. Kagaya ni Jesus, ang attitude na I came to serve, not to be served. No? Kung pwede pa lang, no? Hindi ibig sabihin yung grace ayaw maging leader. No. Ayaw niyang mag-rule. Yung ayaw niyang maging boss. Gusto yung mag-lead, pero hindi yung mga under. Example, yung manager, tinatrato niya ang kanyang empleyado with humility instead of dominating them. A parish leader serves quietly, no? Tahimik lang, magsiserve. Hindi nagnanais ng recognition na mapansin o parangal o ano, no? Or a parent lead their children rather than intimidation. Lead their children with love, no? So, ang grace, ninanais niya mabuhay sa ilalim ng Panginoon. Always sa ilalim ng anino ng Panginoon. Okay? So, nire-recognize niya ang God's authority in everything else. So, instead of saying, I want to have my dreams come true, I want my will to be done, ito yung plano ko, ang Christian always pray, your will be done. No? Kung ano ang gusto mo. Minsan, kahit common sense pala yung gagamitin natin. Minsan yung iba, ang hirap-hirap ng will ni Lord, ano bang plano ni Lord. Minsan, common sense palang gamitin natin, malalaman na natin ang will ni Lord. Di ba? Pinapahirapan pa natin ang sarili, pumupunta pa sa mga espiritista, kung ano-ano pang mga guru-guru. Pero minsan, gamitin yung commandment ni Lord, turo ng simbahan, turo ng Biblia, at konting common sense, malalaman mo na kung anong will niya para sa'yo. Di ba? Ang prinsipyo lang natin dito ay andito tayo sa mundo para magtrabaho for the kingdom. Magtrabaho for the kingdom hanggang sa huling yugto ng ating buhay. So yun ang na gagamitin tayo at magpapagamit tayo sa Panginoon hanggang sa huling yugto ng ating buhay. Okay? At tutubo sa virtue. So kung ano mang desisyon mo sa buhay na tatahakin, yun ang pipiliin mo na mga desisyon na sa buhay mo, kung anong trabaho, kung anong lugar, na magagampanan mo yung prinsipyong yun, na makakapagtrabaho ka sa kaharian ng Diyos. Huh? Ano ba ang trabaho? Ano ba ang talento? O saang lugar ka ba pupunta na ma-maximize mo to be used by God? Okay? Now, grace is willing to bow to every human creature for God's sake. So, meaning humility. Willing magpailalim. No? Hindi naman magpapa-under na magpapa-abuso, kundi it does not mean approving of wrongdoing or abandoning justice. It means tatratuhin mo lahat, kahit janitor, kahit nasa kailalim mo, with humility. Dahil sila lahat ay made in the image of God. Example, isang doktor, pareho siyang makikinig, pasensyosong nakikinig, pareho sa mayaman na pasyente, mahirap na pasyente, makikinig siya. Kasi ang tendency kasi ng nature, yung mga mayayaman lang ang medyo mas mahaba ang pasensya natin. Pag mayaman, konting panahon lang ibibigay natin, di ba? Yung CEO ng company,
Kahit janitor, pinapasalamatan niya with respect. Okay? So, ang nature works for its own interest. Parating, ano makukuha ko dito? Sa kanyang interest, anong makukuha ko? Yan ang nature. Ang grace, hindi tinitingnan kung ano ang advantage nito para sa akin, what is it for me. Ang tinitingnan, anong makakatulong para sa marami, para sa karamihan, hindi lang para sa akin. Yung nature, gusto mong parating ninanais na makatanggap ng parangal, pagkilala, at pagrespeto. Pero yung grace, gusto lahat ibalik sa Panginoon. Praise be to God. Purihin ang Panginoon siya. No? Dapat kasama ang puso. Madali lang naman magsabi, praise God. Praise be to God. Pero gusto, sige pa, purihin mo pa ako, purihin mo pa ako. Di ba? So, hindi ka naman nagkakasala kung pinupuri ka, pero yung sa puso mo kung ano nakikita ni Lord. No? And then, ang nature, ayaw mapahiya. Allergic mapahiya. Allergic mapagsabihan. Allergic na bumaba ang tingin ng tao sa iyo. Pero yung mga saints, hindi sila natatakot na bababa ang tingin ng tao sa kanila. Kasi alam nila, ang importante sa kanila kung ano ang tingin ng Diyos sa kanila. Walang pakialam sila sa kung anong tingin ng Diyos sa kanila. Basta ang tingin ng Diyos sa kanila ay ganito. Kasi hindi makakapagbago ng opinion ng Panginoon sa iyo kung anong opinion ng tao sa iyo. Okay? So, ang grace ay happy to suffer criticism for the name of Jesus. So, kahit pa mali ang impression, alam mo, ganito ka. Pero sa totoo, hindi naman siya suplado. Pero sinabihan siya, alam mo, suplado ka. Sige, tatanggapin ko yan. Yan ang iyong impression. Pwede, baka totoo. O, gano'n. Sige ba, nagdadamdam, no? Nagtatampo. Grabe. Ako rin, sa loob-loob, hindi naman ako suplado, hindi naman ako ganito. Pero, na-misinterpret mo ko, nagtatampo ka. Pero, grace is happy to suffer criticism. Ang nature, gusto ng nature ay parating madali, parating aircon, parating hindi masama ang aircon pero yung gusto mo ayaw mo nang naabala ka, ayaw mo yung mainit, ayaw mo na, yun ang gusto ng nature. Of course, human nature talaga yan, no? Pero ang grace, willing, no? Gusto parati ng nature, pahinga, rest, relax ko. Ano yung pinakamadali na trabaho dyan? Yun sa akin. Yun. Pero ang grace, hindi mapakali na walang ginagawa. Okay? Ayaw niya ng idol. Idol siya. And willing to embrace labor. Yun ang grace. Pero ang nature gusto relax, pasarap, at kung pwede, walang tatrabahoin, mas maganda. Makakaiwas sa trabaho, mas maganda. Okay? So, nature, gusto parati ng nature, maangkin niya kung ano yung mga bukod tangi, yung mga rare, yung mga walang kapareho na damit, walang kapareho na kotse, yung makikilala siya, yung mga rare possess. Yung mga pinakaano ng mga collector's item, yun ang gusto ng nature. Pero at ayaw ng nature yung mga ordinaryo, walang kwenta, at saka hindi mga gusgusin. Ayaw niya ng ganon. Okay? Pero yung grace ay kontento sa mga simple things, humble things, no? Kahit yung mga gusgusin at sa mga pangit, hindi niya iniiwasan. Not despising those that are rough, nor refusing. At hindi siya tumatanggi sa mga, kahit mga damit na luma at hindi magaganda. No? Not refusing to be clothed in old garments. So, kung ikaw,
Gusto mo parati, like sa pickleball. Huh? Pickleball. Uso na ngayon pickleball, no? Yung iba ayaw talagang gumamit ng mga below 10,000. Yung alam mo yung pickleball ko, namahalan na nga ako, binili ko sa Shopee, 2,000 plus. Mukhang decente na talaga. Ang ganda na ng performance. Tinignan ko yung mga pickleball na mga racket, 16,000, 20,000. Parang pareho lang namang itsura. No? Pero yung iba, ayaw talaga gumamit ng psychological eh. Sa iba, sa ano na lang yan eh. Kahit ang ganda-ganda pa niya, kung hindi ka marunong pumalo, wala pa rin eh. Yeah? So, grace delights in simple, humble things. No? Nature has regard. Ang gusto ng nature, yung mga temporal wealth, earthly gains, kung anong pagkakaperahan, no? At nalulungkot pag nawalan ng pera, irritated by slight, kahit mga madaling kung sa Bisaya pa, masilo. Madaling magtampo, madaling mainsulto, no? Pero yung grace, hindi tumitingin sa hindi tumitingin sa mga worldly things. Ang parati tinitingnan yung eternal benefit, no? Hindi masyadong kumakapit sa mga temporaryong bagay, kumakapit sa mga bagay na walang katapusan. Okay? Hindi madaling magalit sa mga harsh words, no? At ang kanyang treasure ay nasa heaven. Okay? Hindi ibig sabihin na hindi ka pwedeng yumaman pag sinunod mo ang hatak ng grace. Pwede kang yumaman pero ang puso mo ay hindi doon. Okay? So ang nature, gusto parati akin, no? Mas maraming kukunin kumpara sa ibibigay. Gusto parati private possession, no? Ang grace, open-handed, open-hearted. No? Madaling magbigay. Ang grace, kung pwede, lumalayo sa mga private interest. No? Umiiwas sa mga private interest. Contented with little, no? And para sa kanya, it's more blessed to give than to receive. Yung nature naman ay interesado parati sa mga nilikha. Yung grace, interesado sa tagapaglikha. Yung nature, always gusto sa mga barkada, tao, nilikha, mga material things, flesh, vanities, yung parating lakwatsa dito, lakwatsa doon, nang hindi mapakali, hindi mapag-isa. Kailangan niyang puntahan yung barkada niya, kailangan niyang puntahan yung kaibigan niya, na kailangan hindi mo malagay sa isang lugar. Parating towards running about. Okay? Pero yung grace draws near to God and to virtue. No? Renounces creatures. So, tawag dito, detachment. Detachment from creature. Meron ka yan, pero hindi ka nakakapit doon sa mga nilikha na bagay. Hates desires of the flesh. So, always remember, opposite parati ang hatak ng grace at saka nature. No? At pinipigilan niya ang sarili niya sa parating paglalakwat siya, sa parating pagbibisita, parating, no? At kung pwede, iniiwasan niya makita sa public. Anong ibig sabihin nun? Ang blushes at being seen in public. Ang ibig sabihin nito refers to holy humility and modesty. No? So, kung pwede, hindi siya mapansin. Medyo ngayon, napansin ko na konti-konti nakikita ko sarili ko
may konting ganito na ako napapansin na hindi na ako gagaya dati na gustong mapansin, no? Kung pwede, ayaw ko nang marinig yung pangalan ko na ina-announce kung pwede. Siguro baka isang sintomas na yon, baka ito na ba Lord yung sinasabi ni Grace. No? So, mas masaya ako na hindi ako napapansin. Okay. Dati, iba. Parang nagtatampo ka hindi ka napapansin yung pangalan mo, hindi ka na bibigyan ng recognition. No? So, example, a person who does a charitable act prefers that no one knows about it. Mas gusto niyang walang nakakaalam. Mahirap yan. No? Nature. Anong nature? Ang gusto pa natin ng nature is external comfort. Sensual delight. Ang grace naman, gusto niya ang consolation niya, ang ginawa niya galing sa Panginoon. It is in God alone. Hindi yung nakakain ng masarap sa isang magandang restaurant, kung ano naman ang bago, kung ano naman. Ang sa kanya, kontento na siya na ang kasiyahan niya ay galing sa Panginoon. No? Hindi sa visible things. And nature, gusto ng nature ay kanyang own interest, no? It can do nothing without pay. Ayaw niya nang hindi siya nababayaran or hindi siya hindi nasusuklian ng pabor o hindi nasusuklian ng karangalan ang kanyang ginagawa, no? Desirous of having its deeds and gifts highly regarded. So parating ikaw yung the best, ikaw yung nabibilib ang tao. Ang grace naman ay hindi nagnanais ng mga temporal things, okay? But God alone. So, a person working hard to provide for the family. Pero, ang ibig sabihin nito is temporal necessities. She asks no more than will serve to obtain eternity. So, may mga pangangailangan talaga tayo dito sa mundo. Pagkain, damit, trabaho, kuryente, sasakyan. So, yung taong ginaguide ng grace, nagtatrabaho. Pwede siyang yayaman din. Pero ang ninanais niya ay sapat para magampanan niya ang kanyang responsibilidad sa kanyang pamilya at sa Diyos at makikiging blessing sa iba. Okay? Pero ayaw niya yung sobra-sobra na ito ay magiging balakid at hadlang sa kanyang salvation. No? Lord, give me what I need to fulfill your will, but do not let earthly things becomes obstacle to my salvation. Yun ang ayaw natin. No? Enough lang, sapat. Comfortable or sobra konti, okay, friend. Basta wag lang itong magiging obstacle sa ating salvation. At ang nature, gusto parate yung friends ng mga sikat, kilala, no? Yung mga makapangyarihan, gusto parate makapagpa-picture doon sa mga mayor na mga kung sinong sikat para, diba? Para mahawa din kasikatan. Flatters the rich, applauds those who are pareho sa kanya. Gusto niyo yung pareho sa kanyang mga circle, no? Parating big deal para sa kanila yung anak to ni ano, eto to, ano to, no? Malaking ano to, friends ko ito dahil mataas ang rango nito sa ganito. Pero yung grace, kahit kaaway, mamahalin, no? At hindi siya masyadong nasisihan kahit kung ano pa man yung kaibigan niya, mataas man yan o hindi. Hindi siya nagdedepende para sa kanya ang kanyang contentment sa mga matataas na mga kaibigan. Ha? Hindi niya, kahit may mataas siyang posisyon, hindi niya iniisip. She does not think highly of position. Kung ano man ang taong yan, hindi siya tinitingnan kung
Royal blood ba yan? Anak ba ng milyonaryo yan? Anak ba ng driver yan? Anak ba ng janitor yan? Para sa kanya, lahat pantay image of God. No? At mas pinapaboran pa niya ang mahihirap kumpara sa mayayaman. Ito yun ang grace. Okay? Nagsisimpatize siya sa mga walang kapangyarihan kumpara sa mga powerful. Ito, ang church naman talaga ay may preference, no? To the poor. Yun talaga dapat. Kung may papaboran tayo, dapat yung poor dahil ang poor, walang-wala sila. Yung rich, meron silang maraming backup. So, we have to sympathize more to the innocent rather than the powerful. Yung iba, kabaligtaran, no? Mas pinapaboran pa. No? May ibang taong simbahan, mas pinapaboran pa ang powerful. No? She rejoices with the true man rather than with the deceitful. So, yung taong guided by grace, mas gusto niya yung mga taong totoo kumpara sa mga tao sikat, mayaman, at mga tuso, mga mga maro, no? Kasi yung iba, yung mga taong guided by nature, gusto nila yung mga maro. Gusto nila yung mga taong magaling sa negosyo pero tuso. Pero ang taong guided by grace, mas pinipila niya yung mga taong kahit hindi mataas ang antas sa buhay pero may prinsipyo. Honest, no? At ang grace gusto parating i-encourage ang mga taong mga mabubuti. Ini-encourage na magpatuloy to advance in spiritual life. Yung nature, gusto parating reklamador. Kung may problema, daling magreklamo. No? Yung grace, pag ikaw ay guided by grace, kahit may suffering, steady ka. No? At kahit may mga pasyensyoso, endures in times of kakulangan. No? Ang nature, gusto parati balik sa sarili. Ang sarili, ang starring, kung anong benepisyo. Ang grace, gusto ibalik lahat to God. Kasi siya naman lahat, sa kanya naman lahat galing yan eh. No? Lahat ng andyan sa atin, ang taglay nating mga angkin nating talino, taglay nating mga talento, lahat galing naman sa kanya. So, ibabalik natin. Pero ang gusto ng grace, ang gusto ng nature, doon hihinto sa'yo. No? Pupurihin. No? And grace is not argumentative. Hindi gusto ng mahilig makipagtalo. Okay? To herself, she ascribes no good. Hindi niya binabalik ang sarili niya na magaling. Lahat binabalik niya kay Lord. No? At hindi niya pinipili, na masyado siyang believe sa kanyang opinion. Na ang kanyang opinion parati ang tama. No? Pero sinasabit niya ang kanyang opinion sa the divine judgment. Anong ibig sabihin yan? Example ng pag nakarinig siya ng opposing opinion, sasabihin niya, pwedeng tama ka, no? Hindi parati yung iniisip mo ay yung tama. So, with humility, tatanggapin mo ang kanyang opinion at pag-aaralan mo kasi baka yun din ang sinasabi ng Panginoon. No? So, ang nature, gusto parati makarinig ng news, gusto parating updated para pag
nakausap yung mga tao, bibilib sa kanya, hahanga sa kanya kasi parati siyang may alam, no? Gusto niya parating una siya na makatikim sa mga bagong experience. Like may bagong pagkain, may bagong restaurant, may mga to have many sense experience. Hindi siya papapahuli. Nakapunta na ako sa Switzerland, nakapunta na ako dito, lahat-lahat, napuntahan na lahat. So, gusto niya parate kasi to be known and to do things so that to be admired. Di ba? Yun ang gusto ng nature. Pero ang grace, baliwala sa kanya, no? Hindi siya curious kung ano mga bagong trend, bagong viral, bagong news, kahit wala siya pakialam kung huli siya sa balita. At wala siya pakialam kung hindi pa niya natikman ito because para sa kanya, walang bago sa mundo. There is nothing new, nothing lasting on earth. Walang bago sa mundo na pareho elements, sunrise, air, oxygen, pareho lang yan. At wala namang mananatili magpakailanman dito sa mundo. Lahat lilipas para sa kanya. Okay? Sa kanya, eternity. Okay? So, grace, tinuturuan ng grace na mag-control ng sarili, magpigil, magdisiplina ng sarili. Okay? Humble, hiding of deeds worthy of praise. Kung pwede, tataguin pa niya ang kanyang mga mabubuting ginawa, no? Na para hindi siya hangaan, no? Pero minsan talaga, hindi mo rin maiwasan na malaman at sometimes itong mga ginawa nating mabuti nakaka-inspire din sa others, no? So dapat balanse. Importante yung intention mo, okay? The praise and honor of God. Ang grace, ayaw niyang ma-exalt ang kanyang sarili at gusto niya si God parati ang will be blessed. Si God parati ang ma-praise and glorify. So lahat ng ito na sinasabi natin, mga kapatid, ay grace na galing sa Panginoon na hinahatak tayo patungo sa liwanag. Supernatural light. Ito yung ilaw na mag-guide sa atin, mag-aakay sa atin para sa everlasting salvation. So ito yung mga sintomas na mga sinasabi natin ng grace. Ito yung palatandaan, no? Marka ng taong ang kanyang daan na tinatahak ay patungo sa kaligtasan. Kung wala ka pa noon lahat, hindi naman ibig sabihin lahat dapat meron ka noon. Dahan-dahan. Lahat didevelopin natin yun. No? Developin natin. So, makikita mo na ang dahan na tinatahak mo, kung maraming ganon, sa grace, is the pledge of, a mark of a pledge of everlasting salvation. No? So, sa pamamagitan ng grace, matataas niya, madadala niya ang isang taong makamundo patungo sa espiritual. No? So kahit sabihin mong dating makamundo ka, makalaman ka, sa pamamagitan ng grace ni God, magagawa niya ang imposible. From a carnal, from a worldly, from a fleshly man, into a spiritual man. Okay? And hindi natin makukuha ang grace, makukuha lang natin ang grace sa isang paraan. Prayer. Okay? Prayer. Of course, prayer and sacraments. Okay? Kasi ang sacraments kasama pa rin sa prayer. The Eucharist is the highest form of prayer. Okay? So, only through prayer makukuha natin union with God. So, sinasabi parate, love always seeks
Yun. Inaasam pa natin ng minamahal ang makasama ang minamahal. So, totoong mahal natin ang Panginoon, magbibigay tayo ng panahon na makasama natin siya in prayer. Okay? And the more natin pinipigilan ang nature, the more natin dinidisiplina ang nature, kasi andyan yan sa loob, nature at saka grace. The more natin pinipigilan ang nature, dinidisiplina ang ating laman, the more grace ang bibigay sa atin. The more grace ang ibibigay sa atin. The more natin pinipigilan ang nature, ang hatak ng nature. Okay? So, self-denial, disciplining. Hindi ibig sabihin na kumakayod tayo para makakuha ng grace. Hindi. Binibigay ito ng kusa ng Diyos sa mga taong nagko-cooperate. Kasi we cannot earn grace eh. Hindi natin mapagtatrabaho ng grace. Nasa Bible yan. We cannot earn grace. Kusang binibigay ni Lord. Pero binibigay niya ng kusa sa mga taong nagko-cooperate sa Kanya. Hindi sa mga taong hindi kumakayod. No? So, it is freely given to those who cooperate with God. At every day, bibigyan tayo ni Lord ng new visitations. Anong ibig sabihin ng new visitation? Continual action in the soul through His grace. Every day, binibigyan niya tayo ng actual grace. Okay? So, God bless us all. So, i-greet ko lang ang mga andito ngayon, mga nagtiyaga sa Zoom. Hello, Sis Dominic. Good evening, Sis Laarn, Sis Mary Rose, Sis Melinda, Sis Monette, Sis Ophelia, Sis Lovely, Brother Pedro, Sis Lizelle, Sis Rosella, Sis Jodeline, Sis Cheryl, Brother Ronnie, Sis Cheryl, Brother Sis Steph, and Sis Yuyen. Good evening sa inyong lahat. Extra points kayo sa pagtiyaga dito sa Zoom. Okay? So, sinong gustong mag-closing prayer? Gustong mag-volunteer? Brother Ronnie, ikaw na mag-closing prayer? Microphone. Bro. Sige po. Bro. Okay. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Ama, naway makamtan po namin ang aming napag-aralan ngayon na sa tulong ng aming brother na si Dr. Ditching na may sa buhay namin ang grasya na aming natutunan ngayon. Ito po ay hiniling namin sa ngalan ng Panginoong Hesus, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. In the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Thank you, Brother Ronnie. Bye-bye. God bless you all. God bless you. Recording stopped.